Ayan, Paps, ang dami oh. Mas marami na nahuhuli natin ngayon kaysa kanina. Grabe, dami. Kalahating timba. Oh, basic. Yun oh, kita nyo yan. Ayan, meron ng paa yung iba. Ayan. Ayan oh, meron na siyang paa oh. Ayan, yung maliit na yan. Welcome to AgriBusy Channel mga Paps. Ngayong araw ay sasamahan nyo po ako na manghuli tayo ng mga ulo-ulo dito. Tadpole o kaya yung bayag. Dami. Grabe oh. Yan oh, dami. Oh. Ayan mga Paps. Ang dami pala nila dito. Mamayang hapon, babalikan ko to. Ang kukunin ko yung pukot para isang pasadahan ko lang. Isang dus-dus lang. Ay mas marami tayong mahuli. So ngayon, ito dadalhin ko muna doon. Ito mga Paps, yung inihanda ko na lalagyan natin. O ito yung magiging swimming pool ng ating mga baby na palaka. So maging yung mga breeders natin, ito na rin yung magiging swimming pool nila. Ang sukat nito, itong trapal pan na to ay 4 feet by 6. So medyo maliit lang. Ito kasi yung available na binenta sa akin ng kaibigan natin. Shout out pala sa'yo, si James Mesa. So ito, lalagyan ko ng tubig. Paglagyan ko na nung mga kinuha ko kanina ng mga tadpole o yung mga ulo-ulo. Although hindi ko pa siya natatapos na bakuran. Ang inaalala ko lang kasi, baka mamayang gabi uulan kasi paparating yung bagyong si Francisco. Maaaring maghatak ng ulan yon. Pag lumaki ang tubig doon sa bukid, di na ako makakakuha ng mga ulo-ulo. Lagyan natin ng tubig. Yung mga Paps oh. Yun. So lalagyan natin sila dito. Ginamit naman uli natin yung ating magic strainer para mabawasan ng tubig. Yun. So, eto na mga Paps, yung mga huli natin. Ayun oh, naglangoy-langoy na sila dyan oh. Oh, dami. Mamaya, mangunguha pa ulit tayo. Sana makakuha pa tayo ng mas marami. Yun. Ulo-ulo. Nakakita ka na ba ng ulo-ulo? Ayan Paps, ang dami oh. Mas marami na nahuhuli natin ngayon kaysa kanina. Kasi panghuli natin dus-dus na. Ayan. Dagdagan ko pa. Grabe pala mga Paps, sobrang dami nang nahuli ko na anak ng palaka sa bahagi pa lang na to. Siguro sa ibang mga bahagi pa, napakarami pa yan. Ito oh. Grabe, dami. Kalahating timba. Oh. Basic. Oh, grabe pala ka. So yan. Lilipat na uli natin dun sa ating trapal pond. Grabe guys. Oh. Pangpaksiw ka, pangpaksiw. Dami. So ito mga Paps, kalahating timba. Bumalik ako doon para manghuli pa. At ginamitan ko na siya ng dos-dos ng pukot. So, ito lalagyan natin ito sa ating trapal pan. Grabe, dami. Yun. Sa lugar na ito, dito ko ilalagay yung kulungan ko ng aking mga palaka. Ang area ng aking ginagawa ditong kulungan ay 5 meters by 5 meters. So yung loob niya mismo ay 25 square meters.
So dito ko ilalagay yung mga pambreed natin. Kung napapansin nyo yon, yung dilaw na yon na trapal pond, may tubig yan, meron ng mga baby palaka na naandyan. Kukulungin ko siya, tapos dito ko ilalagay yung aking mga breeders. Yung paggawa ko ng kulungan mga paps ay naghukay ako. Ang ganda doon, 5 meters. Then eto, 5 meters. Ibabaon ko siya ng ganyan. Ilalagay ko dyan yung screen tapos tatabunan ko ng lupa para hindi makatakas yung ating mga palaka. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo lang ikaw. Dito mga paps, sa bandang baba ng screen natin, kailangan madaganan natin ang lupa, yung bahagi ng screen, para hindi siya madaling mabunot. Kasi gaya niyan, humahangin na ganyan, o pag mahangin, nagsiswing yung screen natin. Ngayon, kung hindi madaganan yung pinakababa niya, parang footing niya, ay madaling mabunot. Baka siya pang maging dahilan para makawala yung ating mga palaka dito. So, ganyan ang gagawin natin, paps, palibot. Eto mga paps, gagawa natin ng masisilungan yung ating mga ulo-ulo, yung ating mga maliliit na palaka, para hindi naman direkta natatama sa kanila yung sikat ng araw, kasi mababaw lang to, baka uminit, baka mamatay. Ay hindi lang ito para sa sikat ng araw, ito para rin sa mga predators. Kasi meron mga ibon na lumilipad, medyo dumadagit sila dito. Pag nakita nila yung ating mga alaga, pwedeng mas madali nilang dagitin ang mga alaga natin, kainin. Kaya ilagyan natin ng ganito para kahit papano protection na rin ang ating mga ulo-ulo. Tatapos ko na yung kulungan ng ating mga breeders. 1 metro lang yung taas ng ating bakod. Sana hindi na kayang talunin. Ang problema ko lang dito, kung yung mga palaka natin ay marunong umakyat sa mga puno, malamang na makakatakas sila. Pero hanggat hindi marunong umakyat yan, hindi makakatakas. Hindi ko na gaanong nilinis siya para natural na natural ang dating. Ngayon, ginawa ko lang na open area to. Nang sa ganon ay makakain din sila ng insekto. Pagka merong pumupunta dito ng mga insekto sa loob nito, malamang pag may mahuli sila, kakainin nila. Medyo inaluyo ko na mga paps sa bahay ko etong pag-aalagaan natin ng palaka. Dahil nga doon sa mga comments na mag-iingat sa ahas, kasi yan, gustong gusto ng ahas na kainin yung mga palaka natin. Kaya inalayo ko siya. Iniisip ko lang, malayo nga sa bahay ko to, eh ang problema ko naman nga kakaharapin, etong babuyan ko. Yan natin kung ilang steps lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 steps lang, andito na yung aking mga baboy. Binibigyan ko ng pansin kung paano ko rin maproteksyonan itong mga baboy ko. Kasi siyempre, mas malaki ang puhunan itong baboy kaysa sa yung palaka. So ito, open lang ito. Buti itong isa ito may screen na, pero itong isa na ito wala pang screen. Tinitingnan ko ng maigi kung paano ko bibigyan ng protection o safety laban sa mga ahas. Kung sakali man na merong pupunta dito sa aking pinag-aalagaan ng palaka. Itong aking palaka breeding pen, sa baba naman nito, dito yung aking 32 square meter sa fish pan. Ayan, tilapia yung naandito yan. So magkalapit lang, dito ako kumukuha ng tubig na siya kung nilalagay dito sa ating palaka breeding pen. Bilang paghahanda ko, doon maglalagay ako ng dayami. Etong dayami na to, magsisilbing taguan ng ating mga palaka. Para yung mga palaka natin ay hindi sila naka-expose. Dito sila magtatago sa ating mga lalagay na dayami. Ito ay basa-basain ko rin para mahalumigmig.
Siyempre, yung mga palaka natin na alagaan dito, mga shy type kasi yan. Kaya kailangan nila magtago. Lalo pagka may tao o merong predator, yung mga nganib sila, kailangan nilang may taguan. Pero siyempre, hindi ko naman lalagyan ng lahat ng space. Naisip ko mga paps na maglagay ako dyan ng dayami. Dalawang purpose. Taguan ng ating mga alaga, tsaka taguan ng mga insekto. Kasi ito, open place ito. Pagka yung mga lumilipat-lipat na ganyan, pag napunta dito sa loob ng ating bakuran, ay pwede sila magtago dyan sa mga lalim ng mga dayami. So magiging pagkain yan ng ating mga alaga. Huli ka, balbon. Ito banda, hindi ko na muna nilagyan para meron naman silang recreation. Lalagay ako dito ng basketball court, tennis court, Victoria court, ganon. Para meron naman silang mapag-check-in. Lalagay ako ng Victoria court dito para doon naman sila magbe-mate. Ngayon, pag nagbe-mate sila doon, medyo formal ba? Hindi man nakakahiya, di ba? So yan mga paps, ready na itong ating breeding pen. Papakawalan na natin yung mga breeders natin dito. Ito mga paps, update tayo dun sa mga pinapisa natin. Dito, maliliit pa din. Naka 20 days na ito. Wala pa rin nagkakaroon ng paa. Medyo maliliit pa din, oh. Yun. Ang dami, pero maliliit. Ayan. Ayan yung update ng ating mga pinapisa dito na itlog ng palaka. Yung mga breeders natin na nandito ay ililipat ko na doon sa breeding pen natin. Yung bago natin na ginawa. Papakawalan na natin yung mga breeders natin dito. Sana swertein tayo, magpakarami kayo. Marunong din pala umiyak to. Oh, marunong umiyak. Ito babae, oh. Yun. Marunong siya umiyak. So dito ang bagong bahay mo. Huwag kang lalagpas dito sa bahay mo, kang lalabas. Huwag kang tatalon doon sa kabila kasi tiyak mawawala ka, ha. So dito, welcome kayo dito. Yan, papakawalan ko na. Ayun, sumisid. Dito, isa, dalawa, apat. Yan, oh, gumagalaw yung, ewan ko kung babae ito, lalaki. Maliit pa kasi. Oh, apat. Wala na, tumakbo na. Pakarami ka, ha. Dito. Oh, magpakarami ka. Oh, maamo na siya. Oh. 8, siyam. Oh, sisiyam na pala yung aking palaka. Saan nagpunta yung iba? Eh mga paps, nandidiyan na sila. Hindi na natin niya makikita kasi medyo malawak itong lugar nila. Ang problema, nakakaakyat. Oh, nandiyan yung isa, oh. Yun na, oh. Huwag ka dyan. Agoy. Dito ka. Dito mga paps, yung mga palaka natin, pwede na silang mangain ng mga maliliit doon. Kaya may pumasok na insekto dito, huli ka, balbon. Dito naman mga paps, yung alaga nating mga ulo-ulo dito. Yung mga tadpole na maliliit. The same, hindi pa siya nagkakapaa. Ngayon, ang pinapakain ko ay eto, oh, pre-starter na floating feeds, floater feeds. So, ilalagay kong ganyan. Fry mash. Yan yung pang tilapia ko. Pinapakain ko rin sa kanila. Yun, oh, nag-aagawan sila. Nag-aagawan sila dito sa gilid. Lagyan natin sa gilid. Yun, oh. Oh, di ba? Yan. Oh, kahit dito sa gilid dito, yung mga gumigilid, mas ano sila, mas active sila diyan sa gilid-gilid. Ayan nga mga paps, yung pinapakain ko sa ating mga tadpole, yung mga ulo-ulo. Ngayon, yung mga breeders na natin nandito na nagtatago, minsan-minsan ko lang sila nakikita. Palagay ko,
Kumakain din sila ng mga ibinibigay ko dito. Yung mga pre-starter na yan. Kasi nauubos yan, nawawala yan. Ibig sabihin merong kumakain sa kanila. So, malamang yung malalaki ang kumakain dyan. Yung mga breeders ko na malalaki. O, dili naman kaya, pwede rin na kumain sila ng mga baby na palaka. Yan mga paps, ang update natin sa pag-aalaga ko ng palaka dito sa aking palaka farm. At yung mga tadpole natin hindi pa nagkakapaa. Kaya yun, nakita nyo naman, ang pinapakain ko, yung powder pa lang. Tsaka, transition, binibigyan ko na sila ng konti-konting pellet. Eto, malaki. Yan oh. Meron ng paa ito, paps oh. Yun. Kita nyo yun, yung maliit na yan oh. Meron na siyang paa. Yun. Kaya pala, pagka lumalangoy na to, papadyak-padyak na siya. Kasi yan oh, meron na siyang paa oh. Yan, yung maliit na yan. Okay. Goods.